Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath. Sa ating pong pagsisimula, tayo muna po ay mag-awitan. Awitin po natin ang Leaning on the Everlasting Arms. Akin pong inanyayahan ang lahat na umawit. Everlasting arms, leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on everlasting arms. How sweet to walk in His pilgrim way, on the everlasting arms. Bind the palms, day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on everlasting arms. To dream what I to bear, leaning on everlasting arms. Our blessed peace with my Lord so near, leaning on everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on everlasting arms. Ang susunod po nating awitin po natin ang I Shall See the King. I shall see the King where the angels sing. I shall see the King someday. In the better land and the golden spread, and with Him shall ever stay. In His glory I shall see the King, and forever endless praise to sing. As the Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. As none have song in the glorious throne, when the river comes alive. In the Lord once name, I shall ever live in the glory land of light. In His glory, I shall see the King, and forever endless praise to sing. As on Calvary, Jesus died for me. I shall see the King someday. I shall see the King. All my tributes bring, and shall look upon His face. My song shall be how He ransomed me, and has keep me by His grace. In His glory I shall see the King, and forever endless praise His
po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang Sweet By and By. Ayan. Tayo pong lahat ay minagluhod para sa ating panalangin. Aming mahabaging Diyos na tahanan nila sa mga langit. Panginoon, ngayong umaga, lumalapit kami sa iyo. Mga makasalanan, lumalapit sa inyong harapan, Panginoon. Humihingi kami ng kapatawaran sa may mga kasalanan na aming nagawa sa araw na naming naharap. Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami sapagkat kami inyong iningatan makapunta sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Gayon din ang aming mga kapatiran, hinihiling po namin na sa kanilang pagpatungo dito sa bahay-sambahan, ingatan nyo sila ng ganun sa pag-ingat nyo sa amin, Panginoon. Panginoon, hinihiling rin po namin na sa araw ng Sabat na ito, na sa pagpapatuloy ng aming programa, panatilihin nyo nawa ang kabanalan sa amin, Panginoon, hanggang sa lumubog ang araw. Aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, happy Sabbath po to everyone. Yan. Pasalamat po tayo sa Panginoon dahil andito muli tayo sa tahanan ng ating Ama. At siya po ay, alam natin na siya ay kasama natin. Ang nagsigana po ng ating programa sa worship sa umagang ito ay, ang naging chorister po natin ay si Sister Bing Ranis. At ang naging opening song po natin ay Sweet By and By. Opening prayer po natin ay si Brother Robert Hamito. Yan. At ang magbibigay po sa atin ng ating mensahe sa oras na ito ng family time ay walang iba kundi si Sister Hansel Iligua. At ang atin pong operator ay si Brother J.R. Ranis.
At magkakaroon po tayong closing song, The Family of God. At opening at closing prayer din po ng ating speaker. Dito po nagkasunod-sunod ang ating programa sa umagang ito ng Family Time at ang inyo pong lingkod ang naging presider. Ito po ang ating pagkasunod-sunod ang ating programa sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat at purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. At ngayon po ay pag-aaralan po natin ang 8 peraso na advice sa atin ni Ellen G. White tungkol sa ating pamilya. Yan, ano po, napakaganda. Kaya po, napaka-bless po natin sa umagang ito dahil matututunan po natin kung ano itong 8 ito. Alam po natin na ang family ay binubuo po ng isang nanay, tatay, at ang mga anak. Ano po? Ang family ay ang ating day from the foundation of the church. Ibig sabihin, ang church ay binubuo ng iba't ibang pamilya. Kaya tayo dito sa church natin ay marami tayong pamilya. Ano po? At ang pamilya ay ito po ay napakalaking impluwensya pag tayo po ay lumabas sa ating tahanan. At ang impluwensya na yon ay maaaring makakabuti at maaaring hindi din maging makabuti. Kaya sabi nga po, para tayo ay magkaroon ng magandang pamilya na makita ng ating environment, yung ating kapaligiran, ay dapat ay unang-una natin, ang pamilya, ang pundasyon ng isang pamilya ay si Kristo lamang. Di ba po? Dahil si Kristo ang magbibigay sa atin ng wisdom, siya din ang magbibigay sa atin ng pagpapala, grace. Yan, sa ating pamilya. So, ang 8 ito ay ang una ay make God the center of your family. So, kailangan ang Panginoon ang nasa sentro ng ating pamilya. Dahil ito ay magbibigay sa atin ng pagpapala. Sabi nga sa Galatians 5 verse 22 to 23, ang sabi nga dito, the characteristic of the Spirit that are vital in life is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So ito po yung magiging karakteristik ng individual kung ang Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Sabi nga dito, kung tayo ay sabay-sabay na nanalangin at sabay-sabay tayo na nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, ito ay malaking tulong para ang ating pamilya ay magkaroon ng involvement sa ating gawain sa church. At magkakaroon din tayo ng interaction sa ating pamilya. Kumbaga magkakaroon ng magandang relasyon ang mga magulang at ang kanyang mga anak kung ito ay may time para sabay-sabay kayong manalangin at magbasa ng Biblia. So, napakaganda po sa isang tahanan na lahat po ay mayroong iisang religion, di ba po? May isang paniniwala, may isang faith, at may isang commitment. Pero, paano po kaya kung ang isang pamilya ay merong hindi, kumbaga ay hindi kasama sa unbelieving members. Kumbaga iba ang kanyang pananampalataya, iba ang kanyang paniniwala. So ano po dapat ang gawin ng isang pamilya? So kapag ganun po ang ating pamilya, dapat meron pa rin po tayong caring and supportive. Ibig sabihin, pagmamahal at suporta sa isa't isa. Bagamat hindi siya o yung asawa natin ay hindi natin kapananampalataya. At may exercise yung ating
pagiging mapagpasensya at yung ating consideration. Yan po dapat, kailangan po makita yan sa isang pamilya kasi lagi kayong mag-conflict mag-asawa o yung anak mo o yung dahil hindi kayo pareho ng pananampalataya. Kaya dapat talaga ay magkaroon kayo ng mahabang pasensya at ma-considerate nyo yung kanyang paniniwala. So sabi nga dito, hindi dapat tayo mag-focus doon sa mga maling gawa niya, kundi mag-focus tayo doon sa mga positive traits niya, yung kanyang positive characteristic. Kasi pag nakita natin kung ano yung kakulangan ng ating asawa, sigurado tayo ay magkakagulo at magkakaroon ng criticism. Di ba po mga kapatid? Kaya napaka-risk po talaga na ang isang pamilya ay merong na hindi buo ang pananampalataya. Kumbaga sa iba ang paniniwala ng nanay o kaya ng tatay o kaya ng mga anak. Dapat isa lang po talaga ang religion sa isang pamilya. Pero bagamat dumarating talaga sa punto na ang pamilya natin ay nagkakaroon ng ganong sitwasyon, pero sabi naman merong adjustment. May kailangan i-adjust sa mga ganong bagay. Kasi hindi po talaga maiwasan. Tulad ko po, nung nag-asawa po ako, hindi po siya totally na Adventist, although nag-Adventist din siya, kaya lang malaking risk talaga, malaking challenge talaga sa isang pamilya na yung iyong partner ay hindi mo nagaling sa pananampalataya mo. Okay. The second, number 2, mabilis lang po tayo ha. Number 2 is maintain a sacred circle of privacy. So ang ating pamilya, alam natin na ang bawat isa ay may mga kahinaan, may mga kakulangan. Huwag na natin ipagsabi sa ating kapitbahay, sa ating kaibigan, na itong asawa ko ganito kasi to, ganito, tamad man ito. Gano po. Minsan, hindi natin napapansin yan, mga kapatid. Kahit po ako, minsan na din ako, sabi ko, itong asawa kong to. Minsan, kikwento na natin sa ating kaibigan, sa ating kapitbahay, sa ating mga kasama sa trabaho, yung mga negative side ng ating asawa. Kaya minsan, hindi po pala maganda yun, mga kapatid. Yung mga fault ng ating mga partner o kaya yung ating mga anak. Yung anak ko, napakakulit naman ito. Kaya ba nagmana to? Baka doon sa tatay. So, kumbaga sa dapat yung privacy ng pamilya, kayo lang. Walang maliban lang po ha, ito po yung optional. Maliban po kapag kayo ay binubugbog na ng inyong asawa, abay, syempre, sasabihin nyo na, tatawag na kayo ng help, talaga doon, kasi ibang sitwasyon na yon. Yung nakakaranas na kayo ng pagbubugbog or anything na hindi na po, kumbaga sa ay hindi na siya ganun masyado ng violente, di ba? Baka po ang inyong asawa ay sinasaktan na kayo, hindi po dapat itago yon. So you need talaga na kailangan nyo ng lumapit sa kailangan or sa police or sa anything na dapat ninyong makakatulong sa inyo. Ha, ito po ay depende sa sitwasyon po ha. Pero kung mga bagay na secret, mga plans nyo, mga anything do sa mga pamilya nyo, huwag nyo pong ipagsasabi. Magkaroon po tayo ng privacy sa ating pamilya. Pinakamahalaga po yan. Kasi ang sabi po, loving our family member means guiding their feelings and their dignity. Pinoprotektahan po natin ang ating pamilya at nirirespeto din po natin ang bawat isa. Then number 3, seek unity. So marami po talagang pamilya ngayon na magulo. Hindi po nagkakaisa. Wala pong kapayapaan. Lagi po nag-aawayan, nagbabangayan. Di ba po? Sa harapan ng mga bata. So malaki pong impluensya ito sa mga bata kung makikita po ito sa ating tahanan. Na tayo po mismo mga magulang ay nagsusuntukan sa harap nila. Kahit po yung malakas na boses, kahit hindi po tayo nakikipagsuntukan, yung malakas, ako nga po minsan yan din po hindi ko makontrol. Yung malakas na boses, yan po pala ay malaking impact sa ating mga anak. Kaya tingnan nyo po yung anak ko, ang lakas din po ng boses kasi sa akin po nakuha. So sabi ko, naku Lord, ito po nag-remind po talaga to sa akin. Kaya dapat turuan po natin ang mga bata na maging mahinahon, magkaroon ng katahimikan sa ating tahanan.
At huwag nating hahayaan na matulad tayo dahil tayo magulang, tayo ang nagiging model nila. Kung anong ginagawa natin, kung anong iniisip natin, kung anong sinasabi natin, ginagaya po ng ating mga anak. Kaya dapat hanapin natin ang seek unity, kapayapaan, katahimikan sa ating tahanan. Okay, next po, malapit na tayo. Then, sabi nga dito, syempre, kung may kapayapaan sa ating tahanan, ang ating mga anak ay mag-i-stay sa ating tahanan. Ano po? Then, allow for individuality, love and respect. Ito nga yung mga vital characteristic. Alam po natin na bawat isa ay may kanya-kanyang kahinaan. May kanya-kanyang individuality tayo. Kumbaga sa ano, may mga bagay tayo sa pag-uugali natin na talagang hindi natin minsan makontrol. So, kailangan natin ng respeto at pagmamahal, pag-unawa, para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Number 5, prioritize character development. Ayan, di ba sabi nga po, ang development ng mga bata ay magsisimula sa ating tahanan. Dapat turuan natin ang mga bata na mapalapit sa Panginoon, tulungan natin sila na makuha or na lumapit sa Panginoon para sa kanyang God for strength. Ayan, di ba po? Tapos tulungan natin sila na ma-overcome yung mga evil at ito ay maging mabuti. Di ba po? Sabi nga, turuan natin, i-teach natin yung ating mga anak na maging mabuting bata at magkakaroon pa po tayo ng magandang relationship sa ating mga anak. So, number 6, share responsibility. Yan po madalas yung nakikita ko na yung nanay na lahat ang gumagawa sa tahanan. Naghuhugas ng pinggan, naglalaban, nagluluto. Wala nang panahon sa sarili. Yung mga anak, mga nagsiselfone, nakatiwangwang, nakaupo, Naku po mga kapatid, turuan natin ang ating mga anak. Kahit po pala maliliit, turuan natin. Magtapon lang ng basura, tayo pang magtapon. Hindi po. Turuan natin kahit po yan 5 years old, 4 years old, 3 years old. I-put your plastic in the trash bag. Huwag nating hayaan na yung ating mga nanay kuko na ang likod. Kaya pagdating ng araw ay wala ng panahon sa mga anak kasi pagod na po, di ba? Depende po yan sa age ng ating mga anak. Baka po ang age ng ating anak, may mga pamilya na tayo pa ang nagluluto para sa kanila. Hindi po yan ang turo dito sa atin ni Ellen G. White. Turuan po natin sila na magkaroon ng responsibility. Kasi hindi po natin hawak ang buhay natin. Baka pag tayo ay namatay na, mga magulang, ay ang ating mga anak hindi man lang marunong maghugas ng pinggan, maglaba, magluto. Ay ano po mangyayari sa kanila? Diba po? So kahit po yan ay maliit pa lang, turuan na. Yung pong anak ko, minsan sabi, ano ba naman to? Sige, utos, hindi gumagawa. Kaya ako na lang. Di ba po? Di ba po napapansin ninyo? Inutusan mo, o anak, magtapon ka ng basura. Mamaya na, marunong na po yan si Amara. Mamaya na. Ay di syempre, ako po, nainis na. Ako na ang gagalaw. Mali po yung ganon. Turuan po talaga yung anak. Anong mamaya na? Gawin mo na ngayon. Kasi para maturuan natin yung anak, yung kanilang responsibilidad. Para pag nagkaroon na sila ng sariling pamilya, alam nila kung paano magbuo ng sariling pamilya. Di ba po? Okay, next. Number 7, malapit na tayo. Konti na lang. Minimize family is stressor. So, yung stress, nakikita yan sa atin. Maging sa nanay, maging sa tatay, yung stress talaga. Lalo na yung sa mga tatay kasi iniisip nila, anong kakainin nila bukas? Ano ang kanilang ano? So, yun yung mga, maliban pa doon, nag-overload. Kasi yung responsibility sa pamilya, responsibility sa church, responsibility sa ibang bagay. So, nai-stress na kayo, mga nanay at tatay. Magkaroon kayo ng time. Kayo ay magpahinga. Pumunta kayo sa bundok. Maghinga ng malalim, bumaba ulit ng bundok. At pagdating sa bahay ay gawa ulit. Di ba po? Kasi marami po ngayon sa pamilya na kapag nai-stress na, ay nagpapakamatay. Kung napapanood nyo po sa TV, yung sa balita, yung isang nanay, sa sobrang stress, sa sobrang nagpakamatay siya, siniliban niya yung kanyang 3 anak. Kasama din siya. Binuhusan niya ng tapos kung ito po ay nakakalungkot po, nakakalungkot.
Kasi sa sobrang stress na nung nanay, hindi niya na alam kung kanino siya pupunta, kung sino kakausapin niya. Pati mga anak niya ay nadamay sa pagpapakamatay nila. Di ba po? Kaya mga nanay at tatay, huwag po tayo magpapaka-stress. Kailangan po tayong lumabas. Maglakad dyan. Kung tayo ay pagod na pagod, maglakad dyan ng kaunti lang. Tapos hinga. Balik ulit. Saka ulit gumawa. Di ba po? Sa church, ganun din mga kapatid. Kasi ang stress po talaga nakakasira ng ating ulo, ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating damdamin. Nawawala po yung ating focus sa paglilingkod sa Panginoon kapag tayo ay stress. Akala lang natin tahimik, yung mga kapatid natin dyan, tahimik lang yan siya, pero hindi po natin alam, stress na pala yan. Itapikin natin, sister, kumusta? Di ba? Akala natin okay lang sila, yung pala kailangan nila ng, ano nanay? Hindi pala okay. Kailangan pala natin kumustahin. Baka naman tayo ay wala lang, dinadaanan lang natin, pero yung katabi natin, malalaman natin na malalim na pala yung kanyang suliranin sa buhay. So number 8, create a restful home environment. Ayan, napakaganda po nito na magkaroon po tayo ng maayos, tahimik na tahanan. Alam niyo po, kapag ang tahanan ninyo ay maraming mga nakasabit na mga damit, maraming mga nakalagay dyan na mga gamit, pati basura kasama na, pati yung mga gamit dyan, ay ano pong sakit sa ulo. Ay di ba po, ay kayo po yung nakakaranas ng ganyan. Ako nga po sa bahay, kapag nakita ko po maraming laruan, ay, nakakapagod tingnan, di ba po? Parang nakaka-stress din po siya, parang walang katahimikan na sobrang dumi, sobrang gulo ng ating, tapos yung ating mga paligid, tapos yung ating kasama pa sa bahay, o di ba? Kaya po mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na ang ating pamilya ay magkaroon ng pagbabago. Ayan, yan ang kailangan natin. Yung ating mga anak ay magkaroon din ng responsibilidad. Hindi lang sa nanay at tatay ang responsibilidad sa tahanan, kasama ang ating mga anak. Hindi po yan dahil sa sinasabi nilang child abuse, kasi pinapa-ano mo ang mga anak mo. Hindi po. Pero mahirap po yung pinapagtrabaho nyo na agad ha. Huwag nyo pong pagtrabahuin na magtinda dyan or maliit pa lang, pinagtitinda nyo na ng ano. Di ba po, hindi po ganun. Di ba mga kapatid? Kumbaga sa ano, ang ibig sabihin ng responsibility ay sa tahanan, tinuturuan po muna sila sa tahanan bago po sila lumabas. Ayan na po. Kailangan age by age. Huwag po nating, yung iba po kasi marami po nangyayari na pinapalabas para lamang maghanap buhay, ay hindi pa dapat maghanap buhay. Ayan, yun, isa po rin yun. Ano? Kaya kailangan ang ating tahanan ay maging masaya, maging tahimik, maging pagpapala sa ating paligid, at lalo tigit ay suportahan ang bawat isa. Love, respect, ano po. Kaya masarap po sa isang pamilya na mayroon pong Panginoon. Diba po? Marasarap po sa isang pamilya na meron ang foundation po natin ay ang ating Panginoon. Siya ang magtuturo, magbibigay sa atin ng grace, pagpapala, magbibigay sa atin ng wisdom para yung ating pamilya ay magkaroon ng pagkakaisa at katahimikan, kapayapaan. Maraming salamat po at happy Sabbath po sa ating lahat. Para po sa ating pagtatapos, tayo pong lahat ay tumayo at ating pong awitin ang The Family of God. Of the family of God, I was in a mountain. It's By His blood, join is with Jesus as we travel inside our God, of the family of God. You will notice who's a brother and sister around here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we all share its tears and rejoice in its victory. in its Family
the door of an orphanage, to the house of love. No longer outcast, and you song I sing. From rags to riches, from the weak to the strong, I'll never away here. Praise God, I belong. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. So with Jesus, as we travel beside, for I'm part of the family of God. So glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Years with Jesus as we travel beside, for I'm part of the family of God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin ka po sa lahat. Pinupuri po namin kayo, Ama. Lubos na pinapasalamatan sa umagang ito sa napakagandang mensahe at paalaala na pinagkaloob niyo po sa amin. Nawa po, Panginoon, hindi lang po namin ito narinig, pagkus po ay may tanim namin ito sa aming puso't isipan, at magawa na po namin ito sa aming mga tahanan. Alam po namin, Panginoon, na kung wala po kayo sa aming tahanan, kami po ay hindi magtatagumpay. Kaya hinihiling po namin patuloy ang inyong pag-guide, patuloy po ang proteksyon, ang inyong pagpapala, ang ibuhos niyo po sa bawat isa sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami, Ama, saan man po kami nagkasala. Ito po ang aming samotalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat at Happy Sabbath. Para po sa ating pag-aawitan, atin pong awitin ang O Day of Rest and Gladness.